Good day mga ka-farmer and welcome back sa panibagong video. Share ko lang sa inyo yung bago kong sideline, yung pag-aalaga ng alimango. So before kasi sa palaisdaan lang ako nag-aalaga, which is mahirap siya syempre kasi hindi mo nakikita yung alaga mo doon. Hindi mo alam kung ilan yung bilang nila, kung ilan na lang yung nabubuhay, and hindi lahat nakakain. So may mataba at may mapayat. So natutunan ko guys kung paano mag-alaga ng alimango sa bahay lang o sa maliit na space. Gamit lang ang mga container box na tinatawag na vertical crab fattening boxes. So dire-diretso ko na lang to, hindi ko na i-edit guys. I-share ko sa inyo lahat nung nalalaman ko or paano ko siya sinimulan. Ano ba ang tubig ng alimango guys? Hindi rin siya tubig tabang, hindi rin siya tubig alat. Kung hindi, brackish water. Ibig sabihin guys, pinaghalong alat at tabang na tubig. Na ang salinity level ng tubig ay 15 to 25%. Doon sila nagtatribe guys, 15 to 20 ppt. Kapag bumaba yung alat, kaya naman nila mabuhay sa 5% pero hindi sila ganun kabilis lalaki. So kailangan dapat at least 15% lang. 15 to 25. Yun lang ang optimal settings ng alat ng tubig guys. So paano ko siya nalalaman? Yung alat, gumagamit ako ng ganito guys. Refractometer. Ayan. Nilalagay ko yung tubig dito sa part na to, dito sa may probe niya. Tapos sisilipin ko dito sa may scope. Tapos makikita ko yung indication kung gaano yung alat ng tubig. Yan yung ginagamit ko siya. Dito kasi sa lugar namin, mga ka-farmer, wala kasing malapit na body of water tulad ng dagat or ilog. So ang ginagamit ko lang ay tubig galing gripo. Ayun lang. So nagtitimpla lang ako guys. Gumagamit lang ako ng salt. Pero hindi naman porket galing gripo yung tubig ko, yun agad ang ginagamit ko guys, hindi Nag-i-stock water pa ako. Yan guys Nag-i-stock water ako, naglalagay akong tubig dito, sinalagyan ko ng anti-chlorine. Tapos maghihintay ako ng ilang days bago ko siya ilagay dito, gamitin. Ipang water change. Tapos meron din siyang airstone guys. Yan may airstone siya para mas mabilis mag-evaporate yung chlorine. So ayun, yun yung tubig guys. So pag ako guys, nagmi-mix ako ng salt. Hindi ordinaryong salt yung ginagamit ko guys Hindi siya rock salt na pangluto or iodized salt. Hindi siya ordinaryong salt guys. Salt siya design para sa mga aquarium. Ito yung brand na ginagamit ko. Isa lang to sa mga brand guys. Marami kasing brand ng ng salt water. Pero ito lang ng aquarium salt. Ito lang yung ginagamit ko guys. Kasi napansin ko ito yung pinakamura. Yan. So minimix ko lang siya sa tubig. Yan. Ito guys, siya, maganda siya kasi fast dissolving. Kapag nilagay mo sa tubig, nagde-dissolve siya agad. Yan, tapos i-check ko lang ulit yung salinity hanggang mag 15%. Stop na ako dun guys. So ito nga pala lahat na to guys, itong setup ko na to, ako lang gumawa. DIY ko lang yan guys. Meron kasi talagang design ng boxes guys para sa mga crabs Yung kulay blue yun Maganda siya talaga guys kasi may pinto talaga siya. Pero nagtanong ako guys ng 100 pieces nun na box na ganon. Umaabot pala siya ng mga 200k. Sobrang mahal siya guys. Di ko afford. So eto lang yung kinaya ko. Nag-isip na lang ako ng way paano gumawa ng sarili ko na DIY para mas makatipid ako. Ako na lang din ang gumawa. Ako yung nag-welding, yung nagbutas ng mga boxes, naglinya ng mga tubo. Yan, para wala na ring labor. Ayan. So ano ba yung mga box na ginamit ko guys? Ano bang box yung ginamit ko?
ano lang to guys, ordinary na plastic guys. Ano lang to? 12 by 17 inches. Ayan lang siya. Tapos, ano bang sukat na ito? Hanapin ko. Wait lang. Ayun guys. Ano lang to guys? 5 liters yung capacity na ito. Mura lang naman to guys. Nabili ko lang to ng 135 sa mga bilihan ng plasticware. So, ako lang din nagbutas niyan. No? Dito ko siya binutasan sa part na to. Ayan. Ako nagbutas niyan. Yan guys. Tapos, after ko siya mabutasan, naglagay lang din ako ng overflow. Ayan. Yung overflow niya. Yung height ng overflow ko guys ay 2 inches lang. So, ibig sabihin, yung tubig, hindi siya tataas ng 2 inches. Ayan. So, enough lang yon na di naman sobrang taas yung tubig, di rin sobrang baba. Para at least talaga fully submerged lang yung mga alimango ko. So, paano ba yung ginawa ko sa ano guys, sa overflow? Meron lang akong ano guys, male and female na fittings. Ayan. Yan lang siya. Yan. Mahirap pag video guys, isa lang kasi yung ano eh. Ako, hawak-hawak ko lang yung cellphone eh. So, ayan. And bago ko siya isalpak guys sa box na pag ganito, nilalagyan ko siya ng gasket guys, rubber gasket dito. Ipapasok siya dito guys, yung rubber gasket dito. Yan. Para hindi siya mag-leak dito guys. Hindi mag-leak dito sa butas dito. So yung tubig talagang lalabas lang dito sa pinaka butas or sa buwangan ng PVC pipe. Yan siya. Madali lang naman din magbutas. Di naman ako nahirapan magbutas yan guys. Meron akong dalawang way na ginamit para butasan yung Tupperware. Ito lang ginawa ko guys. Meron akong drill. Ayan, may drill ako. Meron akong step drill. Ayan lang. Pwede rin naman yung ganito. Meron akong bakal na pipe na 1/2 din. Kung ano yung sukat nung PVC ko. Ayan. Yung dulo papainitan ko lang. Tapos saka ko siya igaganon sa ilalim ng Tupperware para mabutas. Ayun lang naman. Simple lang. Mabilis lang. And yung ito guys, yung sa overflow 2 inches lang. So magiging itsura niya ganyan sa loob ng box. Ganyan guys, magiging itsura niya. So yung tubig hanggang dito lang. So tapon lang siya ng tatapon. Yung tubig ay hanggang 2 inches lang. So hindi siya tataas. So eto guys, ano lang to eh. Hindi ay yung tubig niya to guys, umiikot lang siya. Umiikot lang guys yung tubig galing dito. Ito yung undersump natin. Yan, undersump filter. Yung mga tubig guys dumadaan dito. Yan, dumadaan sa mga chambers na yan para masala nung mga filter medias. Tapos yung tubig bababa dito sa undersump. Then ayun yung pump guys, ito yung itim. Yung tubig itutulak niya pataas. Pataas guys. Dito. Ayan. Sa pinakataas na part. Then babagsak yung tubig sa pangalawa at sa pangatlong box ulit. Dito lalabas yung tubig guys. So ayan. Ang tawag nila dyan, ano ata guys eh, RAS. Recirculating aqua something basta ganun. Hindi ko alam yung mga scientific name yan, pero ayun lang siya guys, umiikot lang siya. Recirculating lang yung tubig. Yan. And then syempre kailangan natin ng protein skimmer dahil may alat yung tubig. Ito guys yung ginawa kong protein skimmer. Ayan o. DIY ko lang yan guys. So eto guys, mapapansin nyo may bubbles yan. Ayan yung bubbles. So yung bubbles guys, tinutulak na yung bula pataas dito. Dito sa butas na to guys. Yan sa butas nyan. Tapos mapapansin nyo guys, may tubig sa gilid oh. Yan yung mga dumi na nakollect ng protein skimmer. Yan oh. Yan yung mga dumi guys. Ginagawa ko,
Pag napuno na tong cup na to, kukunin ko lang siya. Yan o, sasaksyon ko lang. Ayan, dumi guys o. Dumi ng tubig o. Yan yung mga nakakollect ng protein skimmer. Dumi yan guys. Tumutulong kasi to para magpaganda ng tubig. Yan. Tinutulungan niya na bago ma-dissolve yung dumi or yung uneaten food sa tubig, ilalabas nung protein skimmer gamit yung bubbles. Tapos ko-collect nyo dito. Ito guys, wala pa to 500 pesos eh. Nagastos ko dito. Kung gagawa ka kasi, kung bibili ka kasi talaga ng legit na protein skimmer, yung ginagamit talaga sa mga saltwater aquariums, ang mahal guys, umaabot ng 15 to 20,000 yung isang device guys. So nag-isip na lang ako paano gumawa. May napanood ako mga videos, nakapanood ako paano gumawa. Ayan. So thankful naman ako, nakaisip ako ng way na makatipid ako. And meron din ako ditong ginawa din, DIY ko lang din, gamit lang sa plastic bottle. Ayan guys, yan yung K1 filter medias yan guys. Isa din yung mechanical filter medias na nagfi-filter or dyan namumuhay yung mga beneficial bacteria para kumain ng ammonia para pagandahin yung tubig. Same as this sa mga ganito guys, sa mga filter medias na yan, yung mga lava ring, lava rock, porous balls. Ayan o. Ayan yung mga alimango natin guys o. Ayan. Ayan. So merong dalawang way guys eh ng paano ka kumita dito. Pwede kang gumamit ng alimangong malaki na napayat na alimango, tapos patatabain mo na lang dyan sa boxes. Yan. Or etong batch kasi ko na ginamit ngayon to eh, ano to guys eh, mga maliliit, mga singgelan to. Medyo matagal lang to ng konti. Mga abutin to ng mga 3 months dito. Pero kung sa patining guys na alimangong mapayat, abutin lang ng 1 month. New batch na kasi to guys eh. Wala na ako nung mga malalaki ko, na i-out ko na siya. So ito lang yung available eh. Meron kasing dalawang way para kumuha ng alimango guys. Either kukuha ako sa palaisdaan ko or bibili lang ako sa mga punduhan ng alimango guys. Yan, bibili lang ako ng payat. Yan. Ito yung isa kong version. So meron pa akong ginawang isa pa guys. Ito yung version 2 ko. Ayan guys, version 2. Ginamit ko lang ay stackable crates. Tapos nag-DIY lang ako ng pinto guys. Ayan, tapos yung undersump nya, ayan siya. Ayan, may mga K1 filter medias dun sa mismong drum na ginawa kong undersump. Ayan, may ikot siya guys. Ayan, yung second chamber. Dito nakalagay yung mga filter medias. Tapos ito pa yung ginawa kong isang nahulog. Ginawa kong protein skimmer guys. Kabit ko lang matanggal. Yan. Protein skimmer. Tapos ito yung dito yung pump guys. Yan siya. Mas nagustuhan ko tong ano guys, itong stackable kasi ang ganda niya tignan eh oh. Mukha siya talaga, malinis siya, simple lang. Check natin guys, may alimango pata ako dito eh. Ayan guys. Ayan. Nahuli lang to sa mga batch na nauna eh. Ayan. Okay guys.
Yan yung payat na alimango na pinataba ko lang. Nahuli lang kasi yan eh. Tapos halos yung iba guys, yung mga singgela na yung mga maliliit. Dalawa lang naiwan na malaki eh. Tapos yung iba maliliit na. Yan, tapos ako lang din nag-DIY ng pinto guys. Nilagyan ko na siya ng pinto. Tapos yung iba maliliit na. Yan, puro ganito na yung iba. Wala pang kloyan guys, pero after ng ilang weeks yan magkakaroon ng kloyan, tutubo yan. May mga ibang nagmolt na guys din na mga maliliit. Tapos ang kinakain lang nila guys yung mga jaco lang, yung trash fish, yung mga murang isda lang sa fly isda, yung mga tinatapon kagaya ng bidbid, mga silinyasi, mga arroyo, mga ganun lang guys, yung mga murang isda lang, yung bibili mo lang ng mga banye-banyera na mga nasa 120 ganun. Pwede rin naman yung mga sulib guys. Yan, tulad ng tulya, mga suso yan, kinakain din nila yan. Mga hipon. Pero mostly pinapakain ko yung jaco lang kasi mura lang siya eh. So dito sa ginawa ko na to guys, umabot to ng 60 pieces boxes. Dito sa 60 pieces guys, inabot lang ako ng 60,000. Yun lang. 60k lang. Unlike dun sa 100 pieces, abutin ka ng 200k. Pero yun naman guys, kung may pera ka, maganda naman yun. Kasi kompleto na yun eh. Para lang yun sa may mga budget. Pero sa kagaya walang budget, ganito lang. Na gusto lang magsimula ng maliit na negosyo. So hopefully, makapag-expand, makapag-add pa ng maraming boxes. And hopefully, makabili ako ng ganon na box, yung legit na box talaga. Pang crabs. So ayun lang naman guys yung mga ginawa ko, paano ako nagsimula. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-chat lang kayo or mag-comment lang kayo sa comment section guys, sasagutin ko. Or kung meron naman kayong gustong idagdag na mga katulong sa akin, pwede naman. I will highly appreciate it guys. So ayun, putulin ko na lang dito guys yung video. Yun lang. Siguro naman wala na akong nakalimutan. Yun lang naman yung mga basic na ginawa ko. Ayan. So susunod na lang ng mga video guys. Hanggang sa muli. Bye for now. Thank you guys. Stay safe.